be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to the Jews, "You sent emissaries to John, and he testified to the truth. I do not accept testimony from a human being, but I say this to you so that you may be saved. John was a burning and shining lamp, and for a while you were content to rejoice in his light. But I have testimony greater than John's, the works the Father gave me to accomplish. These works that I perform testify on my behalf that the Father has sent me." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please all be seated for the homily. Siling sang iban, wala na kanu influensya ang simbahan sa kabuhi sang tao. Hindi na siya teacher sang pagtuo kag moral life. Hindi na siya makadala sa tao sa plano sang Dios. Wala na siya sang mabaskog nga boses sa tanan nga aspeto sang kabuhi. Wala na siya ginapamatian sa politika man, ekonomiya man, bisan kasal kag pamilya. Siling nila wala na influence ang simbahan kay ang individual persons kag ang families nagahimo sang ila desisyon nga wala man naga-take into consideration basically sang teaching sang simbahan. That's why we have decisions pati sa kasal, sa pulo ka nagakohabitate, 4 lang gapakasala sa simbahan. So nagapakita na nga wala na influence ang simbahan as an institution sa kabuhi sang tao. Bisan sa politika, way na naginapamatian ng simbahan sa iya mga moral guidelines, kay kada isa nagahimo na lang sang iya gusto, bisan pa Katoliko, kag wala ginaalaw ang morals and 10 commandments, so to say, mag-influence sa kabuhi. Wala na, marginalized na, ostracized na ang simbahan. Imbis nga potent force siya sa kabuhi sang tao, gina-consider na lang siya nga isa sa mga institutions, ahensya. So kung kinanglanon mga Reds license, tikadto ka sa City Hall. Ti ko magpakasal ka, tikadto ka sa simbahan. Kung gusto mo to ang lisensya ka driver, ti LTO ka. Kung gusto mo naman dokumento sang kasal mo, ti diri ka sa simbahan. So ang simbahan para sa iban, daw institusyon lang, ahensya lang sang imo kabuhi. Kag hindi siya umbrella factor sa kabuhi. Nga nag-aamo sini tungod ang Katoliko, hindi kombensido sang iya identity nga Katoliko. Kaangay bala nga ang bana, kundi pa siya kombensido nga bana na siya, mga buhi siya nga daw soltero. O ang pari, hindi kombensido nga pari siya, mga buhi siya nga daw laiko. O madre, nga hindi kombensido nga madre na siya, mga pangabuhi siya nga daw secular. Di na naghalalin, tungod hindi kombensido sang iya identity bilang Katoliko. And I think this is the number one problem sang Katoliko. We do not know who we are. And we are convinced, and even if we know kung sino kita, we are not convinced
sang aton pagkakatoliko. Kaangay kita sang isa ka teacher nga hindi kumbensido nga teacher siya. That's why ang iya actions hindi pang teacher. O pari nga hindi pa kumbensido nga pari siya. That's why ang iya choices, ang iya values, ang iya programa, ang iya actuations, ang iya pamayo, ang iya panghambal hindi pinari, pari. May identity crisis kita bilang Katoliko. Pangkuton mo o define pagkakatoliko mo, abi. Di siya ka-define. Gap, pangita siya sang explanation. Anong katoliko? Ano na? Ito pareho bla, o define abi function mo bilang presidente o bilang vice-presidente o member ka sang asosasyon o assistant priest ka, nga daw parish priest ka, assistant priest ka, ikaw pa sobra sa parish priest, may identity crisis ka. Kaya wala mo ginaplastar ka o galingon bilang assistant. Ikaw ya daw parish priest. Hulat mag-parish priest ka. Di pag-agawa ng mga functions ng parish priest. Na, daw mo kita sila. Member ka. Tapos daw ikaw pa presidente da sa asosasyon. Hulat. May identity crisis. Or otherwise, presidente ka. Huwag ka nag-act na presidente sa asosasyon mo. Ginaalaw mo tong iba niya maghimo sa mga decisions da, ang ikaw sinang responsible. May crisis. Bisan sa politika, doon hindi na kita kabalo kung anong kongreso, senado, presidente, Supreme Court, doon hindi na kita kabalo kung ano di ang definition ng task. Because of the identity crisis. Damo information, damo interpretation, i-interpret naman sang isang interpretation of the interpretation of the interpretation of the interpretation. Wala nagabalik sa basic nga identity sang pagkatawo, sang responsibilidad, o kung sang pagkapari para sa amon o pagkakatoliko naton tanan. That's why sa sining adlaw ang akon pamangkot, sino ka bilang Katoliko? Ano ka diri sa kalibutan bilang Katoliko? Ano imo function? Nagano ka nagkatoliko ka magano? Anong kinalain mo kay may identity kang Katoliko sa iban dira nga hindi Katoliko? O pareho lang kamo, pareho lang kita. So anong kinalain mo Katoliko kay pareho ko malang nasa ila? Mag-birthday ka, mag-celebrar ka do, hindi man Katoliko, gakadto ka malang tumagkaon, wala ka ganang pangamuyo, hindi ka Katoliko. Kaya ang Katoliko aga pangamuyo. Dira naton makita the way we celebrate our birthdays, we bury our dead. Kadto ka sa patay, di ka kapangamuyo, one Our Father, one Hail Mary, one Glory be pa sa patay. Diretso ka to ya istorya kung ano-ano to. Parte na, pero why ko nagasiling, bahin na, pero ginadugangan mo kay Katoliko ka. Bisita ka sa balay, kung wala sang COVID sa una, diretso ka sa madyungan, patay, why ka ganito ka katanaw kung sino patay ka naghambal, eternal rest grant unto him, O Lord. O ano ka nga Katoliko? Ano kinalain mo bilang Katoliko sa hindi Katoliko? Wala. Kaya wala ka sang identity, wala mo ginapanindugan ng imo identidad. Katoliko ka. Wala ka simba. Iban to nga hindi Katoliko, wala ka simba. O Katoliko ka, wala ka magasimba. O anong kinalain mo sa ila? Katoliko ka, wala ka tinguha magpakasal. O anong kinalain mo sa hindi Katoliko? So ang aton eventually crisis sa simbahan is the crisis of identity. So gani, nami gid ibalik ang aton identidad. Kagamo ini ang aton pagkakatoliko basically. Una, nabunyagan ka bilang Katoliko. Kaya kung wala ka nabunyagan bilang Katoliko, hindi ka Katoliko. Protestante ka, aglipay ka, Muslim ka, pagano ka, atheist ka. Pero ang Katoliko nabunyagan. That's why ang bata niyo nga nabunyagan, bisan Katoliko inyo kamo sa balay, kaya wala siya nabunyagan, di pa na siya Katoliko.
Kay basically ang nagahimo sa imo nga Katoliko, bunyag sa Katoliko. Kung mabunyagan ka bilang Katoliko, gina-adapt ka sang Dios. That's why may divine dimension ang imo kabuhi, ang imo consideration sa imo kabuhi, gina-consider mo gid permi ang imo pagkakatoliko, pagka-adapted kay klaro sa imo. Ari ang presensya ko sa simbahan kag sa kalibutan bilang Katoliko. O doktor ka, o Katoliko ka nga doktor. Kay gindugang na sa imo mo pagka doktor, Katoliko. O lawyer ka, ano ka nga lawyer? Katoliko ka nga lawyer. Teacher ka, Katoliko ka nga teacher. Bana ka, Katoliko ka nga bana. Kaya kung hindi ka mag-act bilang Katoliko, tani wala ka lang pabunyag. Pwede ka mangin bana man lang, hindi ka Katoliko. Pero nga nagpabunyag ka, ginbunyagan ka, kay gusto sang imo parents, kung adult ka mabunyagan, nga gusto mo, nga ang imo pagkabana, mangin Katoliko nga way. So, hindi maseparar ang pagkakatoliko sa matag-adlaw nga pagpangabuhi. Filipinos kita tanan. Pero Catholic kita nga Filipinos. Kaya may Muslim nga Filipinos mo. So, lain man tong ila practice. Lain man ang ila celebration. Lain man ang adlaw sang ila mga solemnity. Pero Katoliko ka, nagaselebrar ka sang Muslim, ti Muslim ka eh. Katoliko ka, monogamos kita, polygamos ka mo, ti ano na yang, di na iyak sang Katoliko. Of course, may error man kita, ha? May imperfections man kita. Pero ang na-point ko diri is indifference bala. Lain iya ang tawo nga nagatinguha, sang sa tawo nga wala gid iya nagatinguha. So nabunyagan ikaw, check. Adapted ka sang Dios, ginakilala mo ang Dios kay mo amay namon nga yara ka sa mga langit, check. Ginakilala mo ang mga pagtulunan sa imo pagkakatoliko. Sunod, ang pagkakatoliko ginabasis sa pagsulundan sang 10 Commandments. Pilipino kita, may constitution. Pero Katoliko kita nga Pilipino, 10 Commandments plus Constitution. Muna siya. So, anong 10 Commandments? Actually, ang 10 Commandments, superior sa Constitution. Kaya ti law of God na yung 10 Constitution niya, law of the state. Kasi between man and God, siyempre, tumanon mong yes ang Diyos, kaya mas superior ang Diyos sa tao. Tibalaan nato ng 10 Commandments, ako lang ang Diyos, wala ka na sang ibang Diyos nga simbahon. Gasimba ka sa Diyos Diyo. You shall not take the name of the Lord in vain. Remember to keep holy thus the Lord's day. Honor your father and your mother. You shall not kill. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness against your neighbor. You shall not covet your neighbor's wife. You shall not covet your neighbor's goods. Katoliko ka, madoubt ka sa sining commandments. Lain yang mag-violate bangod sang weakness, intindihan ta na may remedy ang Dios sina confession and forgiveness. Balaan niya ining commandments, di tani matuman tanan. Pero lain iya nga ginakontra mong 10 commandments, kaya gina-oppose mo ni lain iya ya, nga hindi mo lang ma-implementar sa kabuhi, pero sorry ka. You shall not kill, tapos kill ka imo ya. Tapos Katoliko ka, ano ang klase sang Katoliko? You shall not commit adultery, tapos kakamit adultery ka, ano kang klase? Wala ka tinguha. Oh. Nadula ng ato na identity. Wala na, nadumat-amat na siya. Bainad na ang killing, ng adultery, sige, steal, sige, pangawat. Nadula ng identity sang pagkakatoliko. Kalabanan ng mga leaders halin sa prestigious universities nga Catholic. We presume tani nga ang ila values Catholic, kagang training nila Katoliko. Hindi ni judgment, kundi statement of facts. Hindi na nagahalin
ang university may problema sa iya identity. Nahimo siya nga commercialized. Kay kulang ang iya identity sa pagkakatoliko. Nahadlok siya. Kay kundi siya magkatoliko, iban nga mga estudyante hindi magpa-enroll. Kung impose siya ginang iya Catholic identity. Mga muyo estudyante, may theology, require gid nga magsulod ka dira nakasalang imo parents. So naging accommodate ini tanan kag amo ni nagkaramutsing kita. Nadulang pagkakatoliko sang university, nahimo siya nga pareho sa iban nga university. O ano kinalain mo sa iban kay Catholic University ka? May law dito, may law ka man. O ano kinalain nyo? Ang kinalain mo yan, nga katoliko niya. Ang lifestyle diriya, kag ang training, katoliko. Galing kay kinuha mo pagkakatoliko, nagtupong ka sa pareho sang public iya kag secular nga universities. Ano na lang itong pagkakatoliko mo? Catholic University ka. Catholic schools. So, amo ini ang aton identity, 10 Commandments. Sunod, second to the last. Ang aton identity, may grace gid sang Dios. Grasya sang Dios. Ang kabuhi ta, wala naton gina-close sa spiritual grace sang Dios. Ang hindi katoliko, nga hindi Kristiyano, kaya hindi Katoliko, open man ang iban sa grasya sang Dios. Pero ang ining secular, materialist, atheist, gina-close nilang ila kabuhi na sa mga heaven, hell, purgatory, spiritual life. I mean to say, daw ang world nila hindi open sa another world which is spiritual. God, heaven, reward, punishment. Wala na dira ang kabuhi diri lang material lang. Muning let us eat and drink and be merry for tomorrow we will die. Amo lang na, wala grasya-grasya. Wala na ang sakramento, mga pari-pari na. Wala na anong pari-pari na grasya-grasya. Hindi. Ang kabuhi diri amo niho, makita mo lang, masimutan mo, ma-enjoyan mo. Amo nang kabuhi. Na amo nang iban, material lang. Wala sang openness sa spiritual. Katoliko yan nag-open kaya sang kabuhi sa grasya. Hindi tanan material. Kaya may portion sa kabuhi ko bilang Katoliko nga spiritual. Hindi tanan valuables. May spiritual values man. Hindi tanan pagkaon sa lamisa. May pagkaon spiritual man. Hindi tanan patahom sang lawas lang. Kundi patahom man sang kalag. Open ko nga akong kabuhi sa grasya sang Dios. Masimba ko. Mabaton ko sang sakramento, kaya mo nang alagyan sang grasya sang Dios. Nagapati ko yang nga may langit, kag may impyerno. Mapreparar ko ang akong kabuhi, hindi lang diri preparasyon, diri sa kalibutan. Preparasyon man to, kay kapati ko yang nga may kabuhi pa sa sunod. Munang Katoliko. Lastly, ang pagkakatoliko, ara of course, sa pagdevelop sang virtues, kang sang love of God and love of neighbor, especially the poor. So ang pagkakatoliko ang marka sang katoliko amo ni ang joy ho mo niyo, Jesus, others, yourself. J-O-Y. Amo na ya ang hierarchy of values sang pagkakatoliko. Hindi yourself lang. Nga hindi open sa others. Hindi man lang others nga love of others, nga hindi open sa love of God. Muning aton pagkakatoliko with regards to social apostolate and love. Love yourself so that you could love effectively other people and love other people, others, for the sake of God. Tanaway kung wala ka Diyos, love yourself so that you could serve other people. Tapos. Wala ka na yung kadiretso before the sake of the love of God. Wala na. Hasta lang daya sa human level. Pero Katoliko, ubos siya tanan. Take good care of yourself, your health. Para makaubra ka maayo, serbisyo ka sa komunidad mo, sa pamilya mo. Pag serbisyo mo sa pamilya, ginahimo mo na sa love mo sila. Pero ginahimo mo na nga manifestation sa imo love sa Dios.
O kundi open imo life ya sa tatlo ka love. Love of self, love of others, love of God. Ang iban, close lang, love of self lang, wala sa love of others, which is bad. Kaya nag-exist siya para sa iya kagalingon, kabiniyang kalibutan, para sa iya kagalingon. No, ang Katoliko, no, you exist for others. Pero ang imo love for others, for the sake of the love of God. Kau mo ng hierarchy of values naton. In that order, God first, Jesus, others, and self. Deny yourself para i-love mo ang imo isig katao. Kamo ng pagkakatoliko. Din sermon ko nasa nagligad nga gabi ini, kang magasabat ang sining sermon sa pamangkot, who are Catholics or Christians? Ang sabat ko, ang Katoliko na bunyagan. Ginakilala niyang 10 Commandments nga among giya sang iya kabuhi. Ginakilala niya nga hindi iya mahimo ang tanan, gani ginabuksan niya iya kabuhi sa grasya sang Dios nga mabaton paagi sa mga sakramentos. Gani nagasimba siya, gakonfesar, gapakasal, gabunyag, konfirmasyon, 7 ka sakramentos necessary sa iya kabuhi. Ang Katoliko nagahigugma sa isig katawo. Pero hindi humanitarian purpose lang, kundi divine. Kung magbulig siya sa imol, hindi tungod imol lang nabuligan niya, kundi expression sang iya faith sa Dios. Kag authentic. Kay kung ang tao buligan mo, hindi magpa-thank you sa imo, malain buot mo. Pero kung ginabuligan mo for the sake of God, bisan hindi siya magpa-thank you o magbalo sa imo, happy ka. Anyway, it's for God and for the sake of God. So lain nga power ang Katoliko sa sining komunidad. Lain ang iya power sa iya good works. Kaya kung hindi ma-appreciate iya good works, ang Diyos nakakita sa iya good works. Kag may meaning, kag wala siya nagauntat. Kung hindi man ma-appreciate sang iban, himuon niya manggihapon because that is what is good. Kaya ang basis siya, ang iya pagtuo sa Diyos. So mo ng aton identity, kabay mapukaw inang identidad sa aton kabuhi, kag ma-apply naton sa tanan naton aspeto sang kabuhi. Tawo kita, pero Filipino. Filipino kita, pero Katoliko. May common kita nga diretsyo tanan bilang tawo, regardless kung anong imo kolor. May pribilehiyo kita bilang Filipinos, kay pili sa Pilipinas ini, hindi mo mahatag pribilehiyo sa mga foreigner. Pero bilang Filipino, may kolor ang aton pagka-Filipino. Katoliko kita, Kristiyano. Kagaton lifestyle and values. Katoliko. Amen. Magtindog kita. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day He rose again. He ascended into heaven and seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Amen. We are Christians, we are Catholics, and we open always our life to the grace of God and to His help, especially to the actions of the Holy Spirit. In this moment, we open our life, our family, our work, our whole nation to the blessings coming from God through our prayers of the faithful. Our response is, "Come, Lord Jesus." Come, Lord Jesus. May our celebration of Misa de Gallo be truly an act of praise and thanksgiving to you, Father, for the light of faith and the sign of our love and devotion to the Blessed Virgin Mary, we pray. Come, Lord Jesus. May the light of Christmas
Fill those in authority with the spirit of peace and goodwill, that the land may be healed of war, division, and enmity. We pray. Come, Lord Jesus. May we light our little candles of faith, hope, and charity, instead of cursing the darkness in our lives and stumbling in the dark. We pray. Come, Lord Jesus. May Christmas find our families and friends together in worship and celebrating the joys of togetherness, and in comforting and encouraging one another. We pray. Come, Lord Jesus. May our families, friends, and benefactors who have died may find in your kingdom the happiness in the light that never fades. We pray. Come, Lord Jesus. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We pray. Come, Lord Jesus. Father, our being Catholics is both a gift and responsibility. It's a gift because our life is open to more graces, spiritual graces, forgiveness, salvation, and it's a responsibility to witness to the world, because much is given to us, much is demanded of us. Help us with your grace, through Christ our Lord. Amen. Please all be seated for the liturgy of the Eucharist.